nila ang tumangging sumapi at tanggapin ang nominasyon. Si General Aguinaldo lamang ang nagpahayag ng pagsang-ayon. Maging si Aglipay ay nagpahayag ng agam-agam sa pamamagitan ng kanyang sirkular na nananawagan sa mga paring Pilipino na mag-isip-isip muna at magpulong sa isang asemblea. Sa madaling salita, ang masang Pilipino at mga manggagawang miyembro ng Union Obrera Demokratika ang nagpaliyab sa dingas ng bagong simbahan. Sa mga sumunod na araw, naghinala na ang mga Amerikano sa balakin ng bagong simbahan. Kaya't noong 12 ng Agosto, inaresto si Don Belong sa bintang na pasimuno sa mga pag-aaklas na nagpahina sa mga pabrika. Ikinulong siya sa loob ng 6 na buwan. Nagpahayag ng suporta ang ilang protestante, samantalang ang isang grupo ng mga pari sa Ilocos sa pangunguna ni Padre Pedro Brillantes ang nagpahayag ng kanilang pagsapi sa bagong simbahan. 60 residente sa Navotas sa pangunguna ng isang babaeng nangangalang Saturnina Bunda ang nagpahayag din ng pagsunod sa bagong simbahan. Lalong lumaki ang bagong simbahan nang sumapi rin ang iba pang mamamayan at mga kongregasyon na una nang tumiwalag sa Romano Katoliko, tulad ng sa Maragondon at ang Sagrada Familia sa Ilocos. Pero nasaan si Aglipay sa mga panahong iyon? Siya ay nasa retreat house ng mga Jesuita sa Santa Ana na kung saan naganap ang isang dramatiko ngunit mahalagang pangyayari. May naganap na pag-uusap sa pagitan ni Aglipay at dalawang paring Jesuita, Padre Francisco Foradada at Joaquin Villalonga, na ayon sa libro ni Agoncillo at Guerrero na History of the Filipino People, ay nagbunsod sa kanya na humiwalay na sa Roma. Ayon sa ulat, nagpuyos sa galit si Aglipay dahil sa pang-iinsulto ni Foradada. "Your provocative insults took off the mask from your face. I am now convinced that the ecclesiastical authorities of Rome are incapable of dealing justly with the Filipinos. Now I leave this building, and bear in mind that within 3 days you will hear from this Filipino priest named Aglipay. By that date, you will know how to respect the character and efficiency of the Filipinos, for I will prove that we are able not only to administer dioceses, but also to establish modern churches free from all foreign interference." Pagkatapos ng insidenteng ito, kompleto na ang paghiwalay sa Roma. Sa wakas, tinanggap na ni Apo Aglipay ang pagiging pinuno ng Iglesia Filipina Independiente. Linagdaan niya sa isang simbolikong paraan ang First Fundamental Epistle noong ika-22 ng Setyembre 1902 at pinangunahan niya ang inaugurasyon ng Iglesia Filipina Independiente noong ika-26 ng Oktubre 1902 sa isang makasaysayang misang pontipiko bilang Obispo Maximo Celemeri at Azcárraga sa Tondo. Gayunpaman, sa pagdaan ng mga panahon, inamin ni Aglipay na hindi siya ang nagtatag ng Iglesia Filipina Independiente. Bagkus, sinabi niya sa isang pahayagan at mga pagtitipon na, "Kung sinasabi ninyong ako ang nagtatag ng Iglesia Filipina Independiente, namamali kayo, sapagkat ang aming simbahan ay itinatag ng mga Pilipino bilang produkto ng kanilang pagnanais na magkaroon ng kalayaang pangrelihiyon, politikal at sosyal. Ako lamang ang naatasang maging pinuno." At nagpatuloy ang Iglesia Filipina Independiente sa pangunguna sa paghanap ng tunay na kalayaan para sa inang bayan. Purihin natin yaong walang hanggan, may-ari ng langit at kalupaan. Purihin natin siya at handugan ng awit ng kaluwalhatian. Sa mga
sumusunod na panahon, nagpalabas ng mga kautusan ang mga Amerikano na lalo pang magpapatingkad sa ipinaglalaban ng Iglesia Filipina Independiente. Ang pinakamatinding dagok sa Iglesia Filipina Independiente ay ang ipinalabas ng Korte Supremo ng Estados Unidos noong ika-24 ng Nobyembre 1906 na nag-uutos dito na ibalik ang lahat ng simbahan at iba pang ari-arian na dinala o ibinigay ng mga miyembro paglipat nila. Malaki ang naging epekto nito sa Iglesia Filipina Independiente. Nagbalik ang maraming miyembro, lalong-lalo na ang mga mayayaman sa Romano Katoliko. Ang mga tapat ay nagpatuloy sa pananampalataya. Napilitan silang itayo unti-unti ang kanilang bahay dalanginan o kaya'y sumamba na lamang sa mga simbahang pawid. Noon ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapahiwatig ng paglaban ang mga Pilipino. Sa kalunsuran, nanguna ang mga manunulat tulad nina Aurelio Tolentino, Juan Matapang Cruz at Vicente Soto. Ang mga tinawag na bandido ay mga tapat na revolusyonaryo tulad nina Macario Sakay at Artemio Ricarte. Sa parte ng Iglesia Filipina Independiente, ang pagnanasa sa kalayaan na alinsunod sa kagustuhan ng poong may kapal ay ipinadama ng Iglesia Filipina Independiente sa pamamagitan ng kanyang mga dokumento ng doktrina. Ang 6 Fundamental Epistles at ang Doctrina y Reglas Constitucionales. Ipinadama rin ng Iglesia Filipina Independiente ang hinaing sa kalayaan sa pamamagitan ng kanyang mga kanta. Maniningin Dr. Jose Rizal, Akasergen Obispo Aglipay, Iso at Akagwagwanan, Tim na panagwaywayas di dagatay, Pilipina, muini nga simbahan, amundit nga panginmatyan, sa imo kami At sa pamamagitan din ng mga kasuotan ng kaparian. Pagkanta ng pambansang awit sa misa, paglagay ng bandila ng Pilipinas sa altar, at sa paggamit ng iba pang simbolo tulad ng Birhen ng Balintawak. Sa Ofisyo Divino ng Iglesia Filipina Independiente, ipinahahayag ang paniniwala na ang sanlibutan at ang lahat ng nilalang ay nilikha ng Diyos. Kaya't nararapat lamang na siya'y purihin at bigyan ng pasasalamat ng lahat ng tao. Ang mga tao naman ay pantay-pantay na anak ng Diyos, kung kaya't sila'y naniniwala na makatarungan na magkaroon ng kalayaan bilang isang bayan. Ang akong tatay, kag nanay, ay Aglipay naman o miyembro it Philippine Independent Church. Ako ay naging sakristan it pari it Aglipay. Magmula ako ay unga pa hanggang ako ay nag-graduate sa high school sa parokya it San Andres, Romblon. Hanggang kadya, ako ay lehitimo gihapon nga miyembro idyang sikta hanggang siguro ako mamatay. Ako nag-IFI, gumikan sa atong mga bayani nga gipasipadaan sa mga Katolik. Dayon, ang atong nasod nga Pilipinas, muna'y akong gilabanan. Muna karon nga ako mag-IFI. Ang naging bantog na paglalarawan sa Iglesia Filipina Independiente ay ang pagbansag dito ng historiador na si Teodoro Agoncillo bilang nalalabing bunga ng revolusyon. Ang ganitong paglalarawan sa IFI naging sanhirin ng yung malaganap na kamalian ng Iglesia Filipina ay tinatag ni Gregorio Aglipay noong revolusyon. Yan. Pero tama rin yun. Kung yung pagkaunawa lang ang medyo mali. Kaya kung pwede nating iwasto ay
tama na nalalabing bunga ng revolusyon sapagkat ito'y pinagpatuloy yung